Magsisimula na sa susunod na linggo ang pagdinig ng House of Representatives sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Committee on Justice, imbitadong dumalo ang Vice Presidente bilang respondent sa mga reklamong inihain ng iba't ibang individual. Hindi pa kumpirmado kung dadalo si VP Sara dahil ang sigurado pa lamang sa ngayon ay natanggap na ng kanyang kampo ang imbitasyon. Ngunit ayon sa kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, walang obligasyon ng Vice Presidente na personal na dumalo sa mga pagdinig at ang anumang desisyon kaugnay nito ay nakabatay sa kanyang mga karapatan. Kaya pala isipan tuloy sa publiko kung nararapat bang personal na humarap si VP Sara sa investigasyon. Para sa ilan, mahalaga ang kanyang presensya upang malinawan ng publiko at direktang masagot ang mga paratang laban sa kanya. Kailangan niyang umattend kasi para mapatunayan kung mali yung binibintang sa kanya. Para mapatunayan kung tama ba. Importante yung presensya niya doon. Kasi kung hindi siya attend, para magmumukhang guilty siya nun. Pero may naniniwala naman na nasa desisyon ng Vice Presidente kung siya ay dadalo o hindi. Kung hindi, pwedeng hindi siya dumating. Bakit? May katungkulan ako eh. Yun nga lang, maraming magsasabi na parang tumakas ka ganun sa kasalanan mo eh, di ba? Umating ka. Para malaman, mapatunayan ng tao na ay wala nga kasalanan yan. Samantala may ilan ding tahasang kinuwestiyon ang kredibilidad ng proseso at nananatiling buo ang suporta sa Vice Presidente. Wala yan, naglulukuhan lang yan. Wala naman mangyayari dyan eh. Puro politika lang naman yan eh. Kung alam nilang mabigat yung kalaban eh, ganun lang naman yan eh. Wala naman patutunguhan yan. Hindi naman po kailangan na ipatunayan, halata naman sa kanya na hindi siya kurakot eh. Kasi kung gusto nilang patunayan, talunin na lang nila sa 2028. Sa dalawang impeachment complaint, kinakaharap ni VP Duterte ang serye ng mabibigat na alegasyon, kabilang ang umunoy pagtataksil sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon. Kabilang dito ang issue ng umunoy maling paggamit ng mahigit 612 million confidential funds, mga kontrobersyal na pahayag na itinuturing na banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya, pati na rin ang alegasyon ng hindi maipaliwanag na pagyaman. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.